Si Ate Marina ay dating ng ibang bansa at dahil mahirap daw ang buhay ay muli siyang nangarap mag-ibang bansa, pero naloko siya ng illegal recruiter. Naibenta niya ang lupain sa probinsya at may mga utang na hindi nabayaran dahil itinakbo ng illegal recruiter ang kanyang pera. At ngayon nagtitiis siya mabuhay dito sa kalye. Muli po mga kabalikat, panuorin natin ang kwento ng buhay ni Ate Marina dito po sa aking channel, Uragon Pinoy. Ibig sabihin ay kapag ganitong maulan, nandyan dyan yung gamit mo. Eh di basang-basa yan ay. Tatakpan ko yan pag linggo, bilad ko doon, pag ulan. Pag ulan naman, ang iba yan itatapos ko na sir sa Lunis. Kasi bawal na dito eh. Pag maraming tambak dito. Saan kayo natutulog doon pa rin? So yun tinutulugan ni... Doon ako sa dulo. Pag umuulan, doon ka, naghahanap ka ng matutulugan. Opo. So ngayon, gabi na oh. Nay, ito pala may dala tayo dito uli. Oh, pagkain mo. Salamat sir. Oo. Tapos ito oh, damit mo uli. Oh, damit. Para may masuot ka bukas. Ang ano mo naman sir, yung tiyaga ba, sipag, ako naintindihan ko kayo. Oo. Sa kalibo ng tao dito sa mundo, kayo lang ang nakapansin sa buhay namin. Oo, libo-libo mayayaman. Pero wala. Ilang taon na kayo dito sa Kalye, Ate Marina? Ako, umuwi ako noong 2009, bumalik ako 2010. Kaya yun ang nangyari. Kasi pangako ng kaibigan ko, na kaya daw niya ako paalisin. Basta magbigay ako ng 20,000. Sige, sabi ko, uwi mo na ako. Kaya may paraan naman, sabi ko, ate. Kasi mas matanda sa akin yun. Ate, anong pangalan ng agency na yon? Si Ate Linda Concepcion ba yun? Linda Concepcion. Taga saan siya? Taga Marikina. Taga Marikina? Pero ang kusog. Oh, Ate Linda Concepcion. Ikaw po ay illegal recruiter. Ngayon po, yung niloko nyo po, ito po yung sitwasyon, no? Napakahirap po yung ginawa nyo. Tama po, sir. Ito po yung gamit niya. Dito po siya ngayon nakatira sa kalye dahil po sa kagagawan nyo. Huwag naman po kayo manloko po ng kapwa dahil yung mga niloloko nyo po, hindi nyo po alam kung ano po yung sitwasyon ng mga buhay na mangyayari po sa kanila. Baka hindi nyo po alam. Si Ate Marina po ay binenta po yung ari-arian sa probinsya at nakahiram pa po sa kanyang kapatid. Ngayon po, hindi po makauwi si Ate Marina sa kanilang lugar dahil wala na po siyang ari-arian at nahihiya siya sa mga kapatid niya na pinaghihiraman niya ng pera. Tama po, sir. Tama po. Makonsensya naman po kayo. Sana po wag po kayong manloko ng kapwa kasi ito po yung niloko nyo, oh. Kawawa po. Tama, sir. Kahit mga anak ko, sir, sabi nila, ma, tanggapin mo kapalaran mo. Pero parang hindi ko matanggap pa, sir. Kaya nakasakit na ako. Sabi niya, wag ma. Ay, ano mo lang sa Panginoon yung niloko ka ng tao, may kapalit din yun. Yung tao na yun ang niloko sa iyo. Sinira niyo po yung buhay ng tao. Napakahirap po ng sitwasyon niya ngayon. Ito po, umuulan po, oh. Nandito lang kami. Nandito lang po siya sa lugar na to. Ito po yung mga gamit niya, basang-basa. Hirap-hirap po yung dinadanas ngayon ni Ate Marina dito po sa ano, sa kalye. Sana po, wag po kayo manloko ng ibang tao. Ito nga, ito sila May nakakaintindi naman sa'yo dito, pinapatulog ka naman. Opo. Minsan nabibigay ng pagkain. Minsan nabibigay ng pagkain. O kung makita ka ng mga kapatid mo, ano, sabi mo? Yung kapatid ko naman po, sir, okay naman sa kanila, uwi ako. Kasi magtiis ako ganito, dito ako mamimatay. Pero sa akin... Oo, hindi ka matitiis kasi kapatid ka, mahal ka nila. Opo. Ganun talaga yung kapatid. Pero ikaw talaga yung ayaw umuwi dahil naiiyak ka. Opo. Kasi dahil wala na akong uwian, wala na akong papirasong lupa, kaya nabinta ko na. Dahil sa gusto kong mangarap ako, sa may kinabukasan mga sarili ko at saka mga anak ko. Kasi 5 po sila anak ko, sir, eh. Pinapaaral ko din sila.
ng namasukan ako ng katulong, 1.5 sa una. Matagal din ako doon, 10 years ako nag-iiyak. 1.5 ang sahod mo. Opo, noong panahon. Noong panahon pa yun, 1.5. Pero ngayon mahal na eh. Kung So, bata ibig pa sabihin na 10 years na kayo nakikipagsapalaran dito sa kalye. ako, opo. Ah, grabe yung hirap, ano? Oo, nagbabantay ako kahit saan. Nakalalang makakain ko. Binigyan ako. Minsan napansin kita na parang nagbubukas ka ng pinto ng 7-Eleven. Ikaw ba yon? Hindi po, iba yun. Ay, ba yun? Hindi po. Lalapit ako, magtingi ako ng mahinom sa tubig. Pag maligo ako, labas. Yun lang. Binibigyan ka naman nila ng tubig. Ang bait naman ng 7-Eleven pala. Lalo yung secure. Pag kita niya ako magdala ng baso, isang kaya ko bumati dito na maraming pera doon nawawala. Ilang hulda pa rin dito. Kaya gabi lang security dito pag araw wala. So, yun, Nay. Opo. Maraming salamat po. Oo, hayaan mo at kapag mayroong nagbigay ng tulong sa atin, babalik tayo dito, ha? Para matulungan ka. Ang hirap ng sitwasyon mo dito. O, Ate Linda, ito yung in-scam mo. Ito yung niloko mo. Ito yung sitwasyon niya ngayon. Sana mapanood mo to, Ate Linda, para makonsensya ka sa mga taong niloloko mo. Sana itigil mo na yung panloloko mo, Ate Linda. Tama na yan kasi yung mga niloloko mo, kawawa din. Hindi lang ako, marami pa isa galing sa probinsya. Oo. Linda Concepcion ng Marikina, no? O, Linda Concepcion ng Marikina, illegal recruiter. Ano siya sir, sa compound nakatira. Compound. Parang nangupahan lang sila yata. Oo. Pero pabalik-balik din ako sir, anong year pa yun. Kasi sabi ko baka matagpuan ko siya, maawa sa akin. Ikuhinto ko, anong dahilan, bakit ganun. Pero wala na siya. Tinatanong ko sa mga nakatira doon, sabi nila, hindi na daw, wala na daw gamit siya, hindi na magaling na. Kasi ano namin sa Indian sir eh. Marami kami kasi hindi lang man ako na-recruit. Alam naman natin na kapag nag-abroad medyo malaki-laki yung sahod. So nangarap siya na mabago yung buhay niya. Ang nangyari lang po ay naloko po siya. Naloko po siya ng illegal recruiter. At nung naloko po siya ng illegal recruiter ay dito po siya bumagsak sa kalye. Dahil wala na siyang mauwian. So yun po, muli po ito po si Uragong Pinoy at maraming salamat po sa suporta po nyo sa aking pong channel sa Facebook at sana po ay masuportahan nyo rin po ako sa YouTube. So yun po, ingat po kayo palagi. God bless po.